Akata, binawian si Batas sa kanyang mensahe tungkol sa mga band MCs. Sa mainit niyang issue tungkol sa pustahan, sugal sa flip-top, ay iba-iba nga ang naging opinion ng mga fans at flip-top MC patungkol dito. Sa review ni Batas sa laban ni GL at Poison, ay may mga mensahe nga siyang binitawan para sa mga taga-suporta ng flip-top. Dito nga ay sinabi niya na oo, importante ang magbigay ng opinion ang bawat isa pero hindi na kailangan marinig pa ng lahat. Pero alam mo yun, yung mga akusasyon, aligasyon, parang tangina, sobre. Sinabi ko to, nakalimutan ko kung kailan, pero importante ang opinion pero hindi importante marinig ng lahat. Sa opinion ng isang tao, nakikita mo rin minsan kung gaano katanga eh, 'di ba? So alam mo 'yun, parang tangina, mag-isip-isip din bago magsalita. 'Yun. So antindi. Pinagtatanggol nga ni Batas ang side ng flip-top, lalo na sina Enigma at Kuya Kebs na nakakatanggap ng matinding bashing mula sa mga taga-suporta ni Apex. Simula nang mai-release niya ang kanta niyang Tuldok. Sa bawat comment section nga ng social media ng flip-top ay marami tayong mababasa na iyakin si Enigma, iyakin ng flip-top, at mga spam comment na we want Apex. Sinabi dito ni Batas na hindi deserve ni Enigma at Kuya Kebs ang mga natatanggap nilang hindi magagandang salita mula sa mga taong wala namang sapat na alam sa mga tunay na nangyayari sa eksena. Dagdag pa ni Batas na maraming tao ang mabilis magbigay ng opinyon at magbatikos kahit kulang sa impormasyon. Gusto ko lang batiin si Arik tsaka si Kev. Alam ko parehas kayong hindi, syempre hindi kayo apektado, di ba? Pero alam mo yan, tangina. Alam kong hindi nyo gusto yung nangyayari ngayon at hindi nyo dine-deserve yung nakukuha yung kung ano man sa mga tao na hindi naman talaga alam kung ano nangyayari. Parang hassle lang kasi na ang opinion opinion pa rin kahit hindi sapat ang nalalaman mo sa isang bagay, di ba? Parang dahil malaya ang tao magbigay ng opinion, minsan kahit hindi nila alam yung totoong storya, may opinion sila. Tapos dahil sa panahon na ng internet ngayon, nare-rekta na nila sa tao yun na dati hindi ganoon. So alam mo yun, medyo yun yung hindi magandang epekto rin ng internet, no? O actually ako sa mundo ng flip-top, yan yung hindi ko masyado nami-miss. O hindi ko nami-miss at all, no? Yung Dagdag pa nga ni Batas na ang ibang fans ay sobrang entitled sa kanilang mga sinasabi na parang tama lagi at katanggap-tanggap pa rin ang kanilang ugaling keyboard warrior. Base sa sinasabi ni Batas, ay tila nakakalimutan ng ibang taga-suporta ang salitang respeto at hangganan sa pagbibigay ng opinyon. Kaya nauuwi ito sa malalang pambabash at hindi naaayos ang diskusyon. ganong klaseng entitlement ng mga casual fans na akala nila, alam mo yun, kumbaga, may karapatan kang malaya kang magsalita, pero hindi ibig sabihin na may karapatan ka sabihin sa mga tao, lalo na kung, di ba, ganon, hindi maganda sa likod ng keyboard, alam mo yun, so hassle na ganon. In general to hindi, pwede namang hindi ganon pwedeng hindi ganon yung mundo, pero akala ng mga tao kasi napaka-importante ng kailangan nila sabihin na kailangan nila iparating lahat, lagi, di ba? So it is what it is, pero yun, binabati ko si Arik at si Kev. Sa paparating na process of illumination ay maraming ibang rapper ang nagsubmit ng kanilang material para sa flip-top at pinapangarap na makatungtong at mapasama sa entablado ng flip-top. Hirit ni Batas dito ay wag na lang silang gawing imaginary na kalaban ng mga magta-tryout, kundi yung mga band MC na lang ang tirahin at gawin nilang kalaban. May mga basehan daw ako ng Bautorado dahil ako isang bassist. Yun yung sinabi sa tryout video niya. Tingin ko dapat may unspoken rule. Well, ngayon sinasabi ko na na siguro dapat yung mga plano mag-tryout ngayong taon ng kalabanin nila yung mga nakaban sa liga. Tingin ko, di ba? Parang masastig yun. Huwag kami. Di ba? Sila na lang. Sa hirit na ito ni Batas ay mukhang hindi nga nagustuhan ni Akata at shinare pa nga ang video ni Batas at sinabi,
Gusto mo i-diss nila kami? Kung ako sa'yo, unahin mo sarili mo. Nagpapadialysis ka na, bumaboses ka pa. Palakas ka muna. Tingin ko dapat may unspoken rule. Well, ngayon sinasabi ko na, no? Na siguro dapat yung mga plano mag-tryout ngayong taon ng kalabanin nila yung mga nakaban sa liga. Tingin ko, di ba? Parang masastig yun. Hindi pa nga nakontento si Akata, gumawa pa ito ng kanyang video para sabihin kay Batas na manahimik na lang si Batas sa Canada at mag-focus sa pagpapagamot sa kanyang atay dahil bulok na ito. Puking ina nito ni Batas no? Sabi niya sa basehan ng bawat turado niya, dapat daw yung mga magta-tryout ang i-diss kaming mga band sa flip top. Tapos natutuwa siya, ha? Eh kung sabihin ko kaya sa puking ina mo, magpagamot ka na lang dyan sa Canada, manahimik ka kasi yung atay mo bulok. Sa video na ito ni Akata ay nag-comment nga si Lanceta na aray ko mukhang bumabalik na si Akata. At hindi lang si Akata, kundi pati na rin sa class ay nag-comment din. At sinabing, dinamay pati sakit, walang puso. Ngayon ay basahin natin ang naging laman ng comment section sa post ni Akata na may sakit si Batas. Para alam niya na dapat sa'yo siya magmana. Bakit? Ano? Sige, sagot ka. Kakantutin ko yung nanay ng anak mo.